Alam nyo ba yung pamahiin na huwag mo raw regaluhan ng itim na damit ang kasintahan mo dahil baka mapaaga ang pagpunta mo sa lamay at libing niya? This story dates back noong 2018 pa. Pero I wanted to share, lalo na ngayon na nagkaroon na ng free time sa work. Clairvoyant ang mama ko kaya madalas kapag may sinabi na siya na bilin or out of the blue, yun na yun. Hindi na niya uulitin kasi alam na naming mangyayari kung ano man ang sinabi niya. Maalam din siya sa mga pamahiin bilang taga-probinsya siya. Going back. May long-term boyfriend ako noong 2018, 6 na taon din kaming magkasintahan. Itago na lang natin sa pangalan na Jing ang boyfriend ko noong panahon na yon. Jing means quiet in Chinese, Chinoy kasi siya at sobrang tahimik. Anyways, nasa Baguio kami ni Jing nito para mag-celebrate ng ika-5 anibersaryo namin. Favorite color ni Jing ang black pero kaming dalawa lang ang may alam. Hindi raw kasi gusto ng mga Chinese ang hindi masigla na kulay. Hindi rin naman alam ng pamilya ko kung anong kulay ang gusto ni Jing. Kahit na si Mama. Kinagabihan, bumili ako ng itim na damit para iregalo kay Jing. Biglang tumawag si Mama, sabi niya sa akin, "Nak, huwag mo ibigay kay Jing yung damit na itim." Siyempre, nagulat ako dahil hindi ko naman sinabi sa kanya na binilhan ko ng itim na damit si Jing. Tinanong ko siya kung bakit. Sagot niya, "Sumunod ka na lang sa pamahiin, huwag na makulit." Pagkatapos binaba na niya ang phone. Hindi ko sinunod ang sinabi ni Mama at binigay pa rin kay Jing ang damit. Hindi naman kasi ako naniniwala sa pamahiin at wala naman akong alam na bawal ang magregalo ng itim na damit. Wala rin namang nangyari pagkatapos noon, umuwi kami ni Jing at hindi na namin pinag-usapan ulit ni Mama yung napag-usapan namin nung gabi na yon. To cut a long story short, December na noon at ako ang nag-drive papunta sa supermarket, kami lang ni Mama ang magkasama. Habang nagmamaneho ako nagsalita si Mama. Sabi niya, "Binigay mo kay Jing yung damit na itim, ano?" Hindi ako makasagot para bang guilty ako kasi oo, binigay ko. Tahimik din kami ng ilang minuto bago siya nagsimula ulit. "Humindi ka kay Jing, huwag ka munang sumama kung saan man siya mag-aaya na pumunta. Baka sa hukay ka pa isama." Sabi ni Mama. Natatakot ako dito kasi naisip ko na plano nga pala naming magsagada ni Jing bago ang bagong taon. Hanggang sa lumipas ang Pasko at magbabagong taon na. Sinabihan ko na si Jing na hindi ako sasama sa sagada dahil natakot ako sa sinabi ni Mama. Sinabihan ko rin si Jing na pwede namang sa ibang panahon na lang kami umalis. Pero tumuloy pa rin siya. Nag-send si Jing ng picture niya habang nasa biyahe. Suot niya yung itim na damit na bigay ko. Hindi ko alam na yun na pala ang huling picture niya na makukuha ko dahil bago pa man siya makapunta ng sagada ay naaksidente siya. 16-wheeler truck ang bumangga sa SUV niya. 5 araw ang lamay ni Jing bago siya ilibing. Sa 5 araw na iyon, nasa funeral house ako. Doon ako natutulog at halos ako ang nag-aasikaso sa mga bisita. Hindi rin ako masyadong nagsasalita kahit sila Mama ay hindi ko masyadong kinakausap. Pagkatapos ng libing ni Jing, umuwi kami agad ni Mama, Daddy at isa kong kapatid. Natapos kaming maghapunan nang wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Naiwan kami ni Mama sa kusina dahil naghuhugas ako ng pinggan at siya naman ay nag-aayos ng refrigerator. Sayang lamang dahil binigay mo kay Jing yung itim na damit. Salamat na lang dahil hindi ka sumama sa kanya, sabi ni Mama bago ako iwan sa kusina. Yun ang una niyang sinabi matapos kaming hindi mag-usap ng 5 araw. Hanggang ngayon, napapaisip ako kung ano kaya ang mangyayari kung hindi ko binigay ang itim na damit kay Jing at mas lalong ano kaya ang mangyayari kung sumama ako kay Jing noong araw na iyon. We'd love to hear from you. Whether it's something that gave you chills or an unexplainable event that left you scared, send us your story at mikawento@gmail.com. We feature the best stories on our YouTube channel, bringing your spooky encounters to life for our audience.